saka, syempre, kailangan alamin din natin, nagmamahalan pa ba kayo? manumbalik Sa ilalim naman yun eh, Pagkatapos kasi- ang lahat ng ito, maisasalba pa ba natin ang inyong relasyon? At tanungin natin ngayon ang ating harapang tagapayo. Okay. Doktora Camille, ikaw na muna mauna. Hinahampas-hampas ang 72 years old. Thank you, Ate Coring. Okay, unang-una dito, nakikita natin yung tinatawag nating generation gap. Dahil kasi masyadong malaki yung agwat ng kanilang edad. Kaya kumisan, hindi nagiging compatible yung kagustuhan ng bawat isa. At the same time, siguro no, pagdating sa ganyan, may mga tinatawag tayong hormonal changes eh. Dahil kasi si Ate Buba, talagang sabihin natin at 46, pwedeng may premenopausal. Si Papa Dong naman, syempre may nagkakaedad na, pwedeng yung sinasabi nating nagkakaroon ng umpisa ng dementia or yung yung pagiging senile moments niya. Kaya ang tendency, pag nagka-clash silang ganon, sobra talagang hindi sila nagkakaintindihan. Pero ang malaking factor dito, ang tanong, kung may pagmamahal nga. Kasi kung may pagmamahal kayo, unang-una, siguro dapat yung isipin, may respeto kayo sa bawat isa. At the same time, sana maintindihan nyo 10 taon, sasayangin nyo sa ORCR. Hindi ganon ang sinasabi natin pagsasama. Ang sinasabi natin dito, yung tiwala, yung respeto, at yung pagmamahal, yun ang magbabayin sa inyo para sabihin natin, magiging mabuti pa rin tayong magkasama hanggang forever. Kung may forever nga para sa inyo. Yun lang po. Ayan. Dr. Love, what can you say? Salamat, Ate Kuring. Magandang istorya ito, no? Buba, ang iyong lover, quote-unquote lover, ay 72 anyos. Yung hinahanapan mo siya ng kita, dapat i-consider mo, 74 na itong matandang to. Baka naman pwedeng bawasan mo na yung expectation mo sa kanya. Kailangan niya magpahinga. But what is important here is, ano ang common denominator ng dalawang taong nagsasama? Love, pag-ibig. Either kasal o hindi, ang common denominator, pag-ibig. To be honest with you, wala akong nararamdaman o nakikita sa inyong dalawa na nagmamahalan pa kayo. And what is missing, Buba, is respect. Sang-ayon ako kay Doktora. On the spiritual side, wala kasing sakramento ng matrimonyo. Walang dinadaluyan ng biyaya ng Diyos sa pagsasama ninyo. Kung akong tatanungin nyo, mas maganda maghiwalay na kayo para magkaroon ng kapayapaan si Tatang. At ikaw naman, maging mapayapa na rin ang buhay mo. Maghiwalay na lang kayo. After all, hindi naman kayo mag-asawa. Ay! Naku! Matindi ang payo ni Dr. Love, di ba? Ngayon, kay Attorney Lorna, pwede bang baliin ng puso ang dapat sa batas? Iba yung puso, iba yung batas. Kung ako, sang-ayon ako sa sinasabi ni Dr. Love at ni Dr. Camille, miski na hindi kayo kasal, nagsasama lang kayo, ang basis dapat ng pagsasama nyo ay mutual respect. Ha? Kung wala na yung respeto sa isa't isa, maghiwalay na lang kayo. Si Papa Dong, meron naman kayong mga anak, 4 yung anak nyo, di ba? Bumalik na kayo sa pamilya mo. Baka mas mahalin ka pa sa old age mo. Ang problema ngayon, yung ORCR na yan. Kasi kung hindi nyo makukuha yan, kausapin nyo na lang. Yung binentahan mo, na bayaran nyo ng installment. Doon kayo mag-usap kung paano nyo babayaran yung installment na yan para makuha. Kasi wala na siyang hanap buhay at mas lalo mo siyang bubugbugin kasi wala siyang maiko-contribute sa iyo. Kanya, yun ang una nating, Ate Corins, yun ang una nating gawin. Ayun, okay. O sige, narinig na natin lahat ng mga panig. Lahat ng panig ng mga kakampi, nagreklamo at nirereklamo, mga sausawero-sausawera at ating mga harapang tagapayo. So ang tanong ngayon, maghihiwalay o magsasama pa rin? Pag-isipan nating lahat dahil magbabalik ang Face to Case!